Pagnanakaw na raw na maituturing ang hindi pagbabayad ng utang dito sa mga online loan apps. So, bago natin simulan ng ating tatalakayin ay maglalambing po ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyong video ito, ay malaking tulong din po sa pagpapaunlad ng ating channel at mga social media ang pag-like, pag-share. At para updated po kayo sa mga videos natin ay i-hit nyo lang po yung notification bell para sa mga bagong uploads natin dito about sa usapang online lending apps. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na kayo ay mangutang dito sa mga online loan apps. Ako po ay nagre-review at sumisilip lamang po ako kung ano ang proseso na kanila pagpapautang at ang proseso na kanila paniningil para magkaroon ako sa inyo ng shared experience sa inyo para magkaroon kayo ng tamang expectations once na mag-apply kayo at paalala lang, loan at your own risk. Okay? At hindi ko rin po kinukonsinti ang hindi pagbabayad ng utang. Ulitin ko rin ha, kasi maraming sabi lumalaki daw ang mga ulo ng mga mangungutang kaya hindi nagbabayad dahil sa mga itong klase ng mga video. So kaya ulitin ko, hindi ako naghihikayat na mangutang at hindi rin ako nanghihikayat na nag-uudyok na wag magbayad ng utang. Okay? So, sabi rito sa isang post sa isang Facebook page ng mga online loan app victims community, bakit magkikita? Saan ka ba nag-apply ng ninakaw mo sa company? Di ba sa online ka din dapat magbayad? Ka ba? Sabi niya. So ulitin ko ha, dire-diretso po captions ito puro all caps eh. Bakit magkita? Saan ka ba nag-apply ng ninakaw mo? Sa company, di ba? Sa online ka din dapat magbayad. Inulit ko lang kasi dire-diretso walang tuldok, galit na galit. Ang tingin ko rito, ang sagot siguro nung siningil o nung may utang is hinahamon niya na magbayad ng personal. Magbabayad ng personal ha, hindi naman tatakbuhan yung utang, lilinawin ko. Kaya nagtataka ko dito sa mga online loan apps eh, pag hindi lang nakapagbayad, sabihin magnanakaw na agad, estapador na agad. Lilinawin ko, ang sinabi siguro nung nasa post na yan ay magbabayad ako pero sa physical na office ninyo para malinaw. Kumbaga parang gusto lang niyang maging legal na paraan yung kanyang pagbabayad para kung sakaling magbayad siya, makakakuha siya ng resibo para patunay na tapos na at na-settle na niya yung kanyang utang. Okay? Pero yung sagot nitong si agent na to sa comment section do sa pinost nga is galit na galit dahil sa online ka raw ng utang, sa online ka din magbabayad. Yan ang malaking problema sa inyong mga online loan apps na mga nagpapautang. Tapos pag hindi binayaran, estapador, scammer, magnanakaw ng sa pera ng company ninyo. Tanong ko sa inyo, bakit hindi nyo kayang puntahan sa bahay? So wala kayong physical office. Gayong dapat dyan bago ko magkaroon ng isang legit na mga online loan apps, bago makapasok dyan sa list of recorded online lending platform ng SEC, ay dapat meron kayong address talaga na ibinibigay, di ba? Kaya pwede. Kaya para sa pwedeng magbayad in the physical office ninyo. Even though na you are legally operating as a online loan apps. Pero hindi naman lahat is legal magpautang online na hanggat wala sa list of recorded online lending platform ng SEC, illegal po yun. Hindi sila pwede magpautang online. Matitigas din ang mukha ng iba dyan. Data mo, linawin ko tulad ni Digido, di ba? O revoke yung partida. Pero nagpupunta sa bahay. O kung talagang matapang yung mga all agent na yan na maningil at sasabihin na magnanakaw, pero ba't hindi nyo puntahan sa bahay, di ba? May address kayo ng tao, may binigay na address, o puntahan nyo. Kung talagang matibay din ang mga mga loob ninyo, kung kaya nyo talagang harapin maningil. Eh hindi, dinadaan nyo rin sa text, sa pananakot, sa pangaharas, sa pamamahiya. O di ba, ano nangyayari? Eh di hindi ko binabayaran ng tuluyan. Doon pala maiisip nyo na may mali kasi sa proseso. Pwede nyo naman bigyan ng other options ng payment. Kung sakaling nahirapan na yung tao dahil sa laki ng patong-patong na interest, penalties at charges na ginagawa ninyo, hindi naman mababaon sa utang yan eh. Unlike kayo talaga doon sa ibang mga legit na mga ola na kahit paano naman talaga is nagbibigay ng pabor doon, excuse me, doon sa mga taong nagkakaproblema
sa payment dahil sa laki ng mga pinapatong na ng mga interest at mga penalties, no? Pero bago ulit, maligayang bagong taon sa inyong lahat. Nakalimutan ko magpaalaala, no? Maging maingat kayo sa mga paputok, okay? Then, eto, linawin ko. Kasi kaya karamihan sa inyo is mostly online harassments, online auto-disburse sa mga loan app. Kaya paano nyo sasabihin nagnanakaw? Ako nakaranas ako dyan ng nag-a-apply ako, unemployed. Binibigyan nyo pa rin ako ng pera, ina-approve nyo pa rin ako, pinapadalhan nyo pa rin ako ng isang utang na hindi ko naman naintindihan kung magkano ba talaga yung pinapautang nyo sa akin at basta na lang ka nagpapadala ng hanggang 500, 600, 1,000, something like that. So, paano naging pagnanakaw yun? Sa inyo mismo nagsisimula yung mga kamalian na ginagawa ninyo. Diba? Napakalino lang para sa akin na katarantaduhan na talaga yung mga pinagagawa ninyo. Paano maging magnanakaw? Nag-a-apply pa lang ng loan. Biglang auto-approve. Biglang kukunin na yung picture. Biglang hindi pa nga natin diretso yung pag-a-apply. Meron ng picture, meron ng information. Binuksan lang yung app, biglang may dumating na pera sa GCash, sa e-wallet. Diba? Paano naging pagnanakaw? Yung katangahan yun. Katangahan ng operasyon ng inyong online lending company. Yun lang ang masasabi ko. Ganyan kayo kabugok. Pahiram muna, Boss Ray, ng words mo. Maligayang bagong tanong sa iyo, kaibigan. Ganyan kabugok yung mga ola na yan. Tapos sasabihin nyo, magnanakaw. Di mag-file kayo ng reklamo. Ninakawan kayo. Ano ba yung pagnanakaw? Robbery. Theft. Shoplifting. Kung ano man, di ba? Kung napatunayan yung nagnakaw yung tao at kinuha yung pera ng company ninyo, sampahan nyo ng kaso. Kung sinasabi nyo, estafa, scammer, swindler, sampahan nyo ng kaso, estafa, patunayan nyo. Kaya hindi kayo makapunta sa mga government agencies like the PNP. Kaso nga lang, siyempre, dahil kayo mismo, sa inyo mismo nagmumula yung katarantaduhan at kalukuhan ninyo, yung address nga, karamihan dyan, peke Nagbibiroy mo, nag-a-apply sa SEC, bibigyan ng address. Tapos pag nirin, nagtataka yung staff o yung empleyado ng SEC, bakit meron dito sa opisina to? Ang address nito is Taguig. Yung 80 peso, di ba? Sana rin, sa Pasig. Di ba? Doon pala sinungaling sa mga company na yan na nagpapautang. Hindi magbibigay na totoong address. Tapos pag na rin sa ibang lugar. Sino unang lumalabag sa batas at sa sa mga pagbibigay nila ng dokumento na hindi pala legit. Ito lang mali dito sa SEC, no? Wala silang monitoring, no? Wala akong masamang tinapayo sa kanila, papaalala ko lang. Buri mo SEC ka, di mo alam kung saan yung address, nagugulat ka na doon sa iba. Wala bang monitoring yung mga yan? Kung talaga ba legit ba yung mga pinaggagawa ng mga yan? Ang daming complaint pero hindi pinapansin, nababalik pa. Shoutout SEC, revoke na, nakabalik pa. Ewan, bakit? Ganun ba kababa yung yung inyong yung inyong monitoring department at hindi agad-agad malaman kung legit ba talaga yung kanilang mga address, di ba? Maniwala pa ako siguro kay Digido, yung address niya nandiyan lang sa may Quezon City, yun lang, alam ko totoo, alam ko doon na address talaga niyan. Pero ewan ko kung sila ba ay si Digido na o si Biglow na. Isa pa sa mga question sa SEC kung bakit revoke pero nagiging si Biglow, nagiging di ba, nagpapalit-palit ng pangalan, di ba? Tapos ito mga OLA agent to, lakas magbigay ng gaslighting doon sa mga barrier na nagkakaroon ng problema. Sana i-settle na lang na maayos kung talaga legit, okay? So sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Marami po salamat at maligayang bagong taon sa inyo lahat. Huwag magpapaputok sa loob, sa labas. So maraming salamat sa ulitin.